Ayan mga karos, kamusta po tayong lahat? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Another day and another renovation. Pero sa ngayon, finished project po yung ipapanood ko po sa inyo. January 20, araw po ng Lunes. Meron na naman po tayong ita-turn over dito sa Lumina Homes Phase 5. Ayan, palagi nyo na po napapanood to sa mga videos namin kasi ang mga kadalasang bahay po rito sa Lumina Homes, meron po tayong inner unit na up and down. Meron tayong Angeli and Angelique. Meron naman din pong row house. Depende na lang kung inner unit or may end-lot corner. At saka meron din po tayong Mia na mga townhouses at saka may end-lot corner din. So sa ngayon mga karos, ipapasilip ko po sa inyo yung renovation na ginawa namin dito. Kung hindi nyo naman po kaya magpa-full renovation, isa to sa mga diskarte na pwede nyong gawin. At pwede nyo ipagawa kila contractor, pwede sa mga manggagawa, na ganito muna yung renovation dahil tight lang po yung budget natin. So panoorin nyo po yung video natin. Sa nga pala, bago po tayo magumpisa, paki-like na nga lang po ng video pag natapos, paki-share na rin para mapanood din po ng ibang nangangarap nagkaroon po ng ganitong bahay. At saka syempre, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe dito po sa mga bago sa aming channel. So hindi na natin patatagalin. So enjoy watching po. Let's go. Tara. Natin dito sa mga bakal is yung kakuan, yung itim din, ganun din. Pero syempre, bago po natin yan na ma-finish top coat, ang lamppost dito. So lamppost natin, pwede niya dyan ilagay yung TV console niya or pwede maglagay ng shelf. Pero kadalasan, makikita nyo, pag gamit nyo yung Omni, subok na yan, malakas talaga natin, bali gawa po sa slab to. Meron tong 7 poste, counter table na bago nagawa sa slab. Kailangan may on-hand tayo na cooktop. Nag-depend. Tsaka pala may mga tiles pa rito, nasa 2 piraso. Ito yung ginamit sa extension mount dito sa may first floor. Gawa ko siya ng cabinet kapag natapos. Drywall. Siyempre pagdating sa mga second floor ganitong bahay, light material. Kakalat pa rin po kami dito kapag Okay, nandito na po tayo. Isa nga po pala itong Angeli na single firewall. 54 square meter yung kanyang lot area and 42 square meter naman yung turnover na floor area. Ayan, shoutout nga po pala kay mama at saka sa family niya. Ayan, maraming salamat po sa tiwala, sa amin, sa akin, at sa buong team ng Lee & Aki Builders. Ayan, maraming salamat po. Ito nga po pala mga karohos ay 2 bedroom. Tapos may powder room dun sa taas. Meron po siyang CR dun. Then yung renovation na ginawa rito, slight renovation lang, bali front and back extension. Tapos yung extension natin dito sa corner hanggang doon sa likod, yan, naka-slab po siya. Propose for second floor kapag pwede na. So pwede na po nating itaas yan para magkaroon po ng other expansion dun sa second floor. Ayan, bali yung design na ginawa po natin dito, yung mga pwede sa mga motif color sa design ni Lumina. So kailangan po kung maglalagay tayo ng tiles ay naihahalin tulad naman po sa motif color or color scheme ni Lumina. So pasok naman po to earth color or beige or pwede pa nga po dyan deco stone. Pag-usapan muna natin yung mga additional na pinagawa ni client dito. Nung nag-uumpisa po kami, nakita nyo naman po itong private fall. Medyo nakatumba siya ng konti. So hindi na nga po namin yan naituwid. Gawa na lalagpas po siya rito sa sidewalk. Tapos naka-install na rin po kasi yung wiring para dun sa load side. Kaya ang ginawa na lang po namin dito, naglagay po kami ng another na poste para magkaroon po ng foundation po to. Tapos isa rin po to sa mga pinagawa ni client na mapatibay po natin tong part ng area na to para may suporta. So matibay na po to, yun nga lang ang problema rito, medyo nakatabingi siya. So yung diferensya nito, pag nagkaroon po ng bubong, makikita. Pero kung maganda naman yung pagkakagawa, ayos lang. Ito naman po sa may bandang pader na to, marami pong leak problem to. Nag-absorb siya ng tubig sa tuwing umuulan. Kaya nag-offer din tayo kay client. Kaya nag-offer din po ako kay client na kung gusto niya, isama niya po ito sa ipagagawa sa amin. Kasi yung second floor nito, halos finish. Yan, kaya maigi na rin na unahin muna nating ayusin to. Para kapag umulan, so wala nang tatagos na tubig papunta po dun sa loob. Bali, ito nga po pala mga ginawa namin dito. Yung mga cracks niya, minasilyahan namin. Tapos nag-apply po kami ng primer coating. Tapos pininturahan po uli namin ng kasing kulay po dito sa turnover. Then nag-apply po kami ng acrylic emulsion. So sa madaling salita, na waterproof po itong pader niya. Tapos yung bubong din, mapansin nyo, halos nag-iba po yung kulay niya kaysa po dito sa dati. So yan po, nagpa-repair and maintenance din si client dyan. Sinilyado natin yung mga tech screw,
yung mga dugtungan po ng yero, ng flashing. Nag-apply tayo ng epoxy primer. And then nag-apply po tayo ng top coat, yung Boys and Roof Guard. Tsaka itong harapan po niya, pinapinturahan na rin po sa amin ni ma'am. Kaya medyo mukhang bagong-bago po yung harapan ng bahay. Dito naman po sa harapan ng bahay niya mga ka-row house, 4 na poste. Tapos okay na po kay ma'am na isa lang yung access niya or pinaka main gate. Okay na po sa kanya to, pero double gate po yan. So pwedeng makapasok po dito yung motor at saka yung mga e-bike na e-trike and single. Kailangan lang po talaga gumawa po ng ramp up. So hindi na po namin sinuggest sa kanya yon, pero kung sakaling sa susunod na mga ipagagawa niya, pwede naman po. So dito medyo mataas po kasi, sabi ko pagka nakita niya na po ng actual yung gawa, saka na lang po sila mag-decide kung gusto nila ng ramp up. Dahil medyo mataas na po kasi yung floor area rito sa harapan. Bali ano nga po pala to, naka-elevate po siya ng mga nasa 45 cm. Ang design ng gate is horizontal. Ayan. Yung fence natin 2x2. Tapos may bracing siya na 1x3. Then may 1x1. Yung kulay po ng ginamit natin dito sa mga bakal is yung kakulay po ng ating pader. Enamel type po to ng pintura. Yan, yung itim din, ganun din. Pero syempre, bago po natin yan na ma-finish top coat, dumaan din po yan sa maraming masilya. Tapos nag-primer din tayo ng epoxy primer. Ito yung pinaka-design ng ating gate na ginawa. Yan, may handle siya. Yan. Tapos convenient yung access nito ng susian. Tapos may barrel bolt siya since 2-door. Then yung tiles na ginamit namin dito, binili nga po pala namin to sa Wilcon 30x60. Ang lakas niya maka-elegante, no? Ang lakas makayaman sa sa mga poste, 'di ba? Kita niyo pagka tiningnan niyo ang ganda. Pero mas gaganda to kapag natapos, kapag napinturahan. So dito naglagay na lang po tayo ng sukalo. Yan, para may lagayan po ng kahit maliliit na halaman, mapapakinabangan po nila. Tapos naglagay po tayo ng lamppost dito. So lamppost natin dalawahan. Yan, merong ilaw po sa taas at saka sa baba. Pagka binuksan po yan, ang ganda po ng blended ng ilaw paggabi. Yan, lalo-lalo na kapag may bubong na to, mas maganda. So ito yung detalye dito sa harapan ng bahay. So over finish lang to, pero yung mga poste niya, cladding niya, halos tapos na. So masilya yung pintura na lang po yan. Para pagka napatapos niya, mas lalong gaganda. So dito may makikita kayo parang may gap kasi hanggang dyan lang po talaga yung perimeter natin. So 6 meters nga po pala to, yung harapan. 6 meters. So pasok tayo. Sa mga renovation na ginagawa namin dito mga karos, lagi kami naglalagay ng floor drainage. Napaka-importante ito. Kasi kapag ganito yung panahon maganda, tapos naglalaba ka or nagkakalat ka rito ng tubig, yan, let's say may hinuhugasan ka rito ng motor, malalaking gamit mo, yung tubig hindi po kaagad pupunta ng kalsada kasi wala po siyang floor drain. Ayan, oh. Pansin nyo, walang butas papunta po sa kanal, kaya kami naglalagay po kami. So ang materials na ginamit po namin dito, bali angle bar na 1x1. So sa ngayon ganito lang po muna yung itsura nya, pero pag nagkaroon na ng tiles yan, gaganda na po yan, di ba? Sa ngayon temporary lang. Sana naman po hindi mawala, di ba? Kasi open na open. Okay, bali ang mga poste natin dito sa loob at saka yung mga pader natin is rough finish lang. Yan lang po yan kapag bare finish. Maraming klase ng bare finish, pero sa amin rough plaster lang. Mas maganda po kasi ito sa skim coat, kapit na kapit. Pagdating naman dito sa may corner side, makikita nyo dating may bintana to. So wala na po kasi din magiging purpose to kung may window, dahil kapag napatapos niya yung renovation niya, pwede niya dyan ilagay yung TV console niya or pwede maglagay ng shelves dyan. So mas maganda, close na po siya. Pero pwede rin naman na meron na may bintana. Pero nakadepende tayo sa mga gusto tsaka sa plano ni client. Sa corner area, ito po yung dating bintana na galing dito. Ilipat natin dyan. Kasi itong pintuan na to, yan yung pintuan na galing naman dun sa likod. So papasok tayo doon mamaya. Tapos dito, kailangan natin maglagay dito ng canopy. So si canopy namin nasa 60 cm. Gawa po yan sa 2x2 na mga tubular. Then naglagay po tayo ng polycarbonate. Importante pa rin meron kahit hindi pa siya nagpapagawa ng bubong. Para ito naman pong bintana at saka itong pintuan na nilagay natin dito, hindi naman po siya mabugbog sa tubig ulan. Kasi alam naman natin na talagang pag umulan, mababasa pa rin yung part na yan. Pero mas maigi na may temporary na canopy muna.
Pero pag nagpagawa na po yan ng bubong si client, tatanggalin na natin yan. Kasi isang trusses na lang po tayo. Yan ang gagawin natin dyan. Yan, naglagay rin tayo rito ng canopy na drop light para may ilaw si ma'am dito. Dito nga po pala, may mga abang na. So ito nakikita natin. So ang mangyayari rito, magkakaroon ng clean out valve dyan kasi basin yan. Tapos dito naman, may abang na tayo ng para sa automatic washing machine. Kasi possible baka nandito yung setup nun pag nagpatapos niya to. Ito nakikita nyo parang may sinsil dito. Dapat to meron na nakalagay dito na electrical outlet. Ang problema hindi mo na namin nilagay kasi lagi siyang mababasa. Ngayon kung lalagyan naman ng weatherproof, sabi ko sa kanya kung hindi pa naman talaga titirhan tong bahay, wag na muna tong gastusan. Kapag na lang po to, kapag talagang pinatapos niya. So yan, madali na lang po yun. Dito naman banda, ay may abang na rin. Yan, may abang na rin sa for drainage. So since ganito pa nga lang po muna yung setup, yung flooring natin is rough flooring lang. So hindi pa muna natin yan nilagyan ng stainless floor drain. Tapos ito, temporary lang yung ano nito, yung faucet. Kasi pag pinalitan natin ng magandang faucet yan, baka mawala. Yan, open pa. Ayan, may makikita kayong parang bakas dito ng simento. Nirenovate po kasi namin yung breaker. Ipapaliwanag ko mamaya. Tapos dito, may makikita kayong parang palitada rito na parang nagkaroon siya ng another na poste. Diyan po kasi nakalagay yung tubong detress at saka yung sa water line. Tapos dito rin, makikita nyo ba't nagkaroon ng kisame yan. So sa madaling salita kasi, kaya nilagyan po namin ng kisame yan para maitago po natin yung mga water line fittings tsaka yung mga sanitary line na nakalagay po dyan. So yung part po ng poste na yan, yan po yung ginawa naming powder room dun sa taas, yung CR sa taas. Ayan, tapos itong may cover na to, yan po yung sa septic tank. Pero kadalasan, makikita nyo, pag naka-tiles na, meron kaming ini-install na clean out valve. So sa ngayon, ganyan lang po muna siya. Yan, maraming pagbabago to kapag nagka-budget na uli si client. Yan, pasok tayo. So ito yung breaker namin. Yan, 9 branches na yan. Panel breaker. Yan, 9 branches na. Yung naririnig nyo na parang umuugong, yun yung exhaust fan. Ang lakas, diba? So ang gamit nga po pala namin dyan is a 12 inches Omni. Yan, pag yan ang gamit nyo, yung Omni, subok na yan, malakas talaga yan. Ayan. Doon. Tayo muna natin. Ayan. Para makapag-vlog tayo ng maayos. Okay. So dito nga po pala, halos ganito lang po muna yung setup nito. Ngayon, may mga nakaabang na ng linya ng mga wirings dyan, pero hindi pa namin totally binubuo lahat kasi mababago din naman po yung plano niyan kapag pinagawa niya na. Actually, meron pa nga dito. Yan yung mga inabutan namin sa turnover. Yan, hindi na muna namin kinumpleto kasi kapag pinarenovate to ni client, yan, mababago po lahat yan. Ang importante, yung breaker niya, maayos na. Ayan, ayos na to. According sa setup na mga napag-usapan namin. Yung dito, nakaabang na madali na lang. So, ang mangyayari po kasi dyan, parang ganito. Yan, diba? Magkakaroon siya ng cove ceiling. Pwedeng dito yung TV area or nandito. So, kadepende po kay client. Tapos, ito yung extension na ginawa natin. Bali, gawa po sa slab to. Meron tong 7 poste. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan, 7 po lahat ng slab natin. 16mm nga po pala yung mga ginamit na rebars. Then sa tie beam and parilla, yan 16mm. 12mm naman po sa floors. Stirrups natin is 10mm. Yan po yung mga ginamit natin. So, dito nalipat yung dating pinto na nandito, tsaka yung bintana na nandun. Ayan, naglagay tayo ng switch dito. So, abang na po to. Ayan o. Itong isang switch, para po yan dyan sa canopy. Tapos kita niyo naman, naglagay ako ng center light dito. Yayamanin. Ang ginamit nga po pala naming ceiling dito is sa Hardeflex. Yun lang yung gusto ni client. Fiber cement board lang. So si exhaust fan, nandyan na. Pwede na na-reinstall at saka yung 4 na pin light. Tapos kahit po ito, tricolor din po yan. Ayan, bali sa TNB, papansin nyo, open na kagad siya. Baklas na yung tiles, wala na po yung water closet.
Pero ito naman po isa pinag-usapan namin na sabi ko, ma'am, baklasin na natin to. Kasi para wala na tayong masyadong sisinsilin, wala na tayong masyadong i-demolish. Kasi itong nakikita natin dito, ready na to for finishing installation. Kaya ng tiling, ceiling, dire-diretso na siya. Pero bago naman po namin tinapos yung kisame rito, ganito muna ginawa namin. Ayan, mayroon na nakaabang na linya ng wire para sa electrical wire dito sa ceiling. Tapos magdadagdag na lang po kami ng para sa electrical kung gusto niya ng heater. Yan, meron na tayong nakabang na flexible dyan. Tapos itong tubo na nakikita nyo, since mainit na rito, kulob na, yan po ay nakaabang na dun sa kabilang side. Para pag naglagay tayo ng exhaust fan, yan, may dadaanan na po yung ventilation niya. So ganito na nga lang po muna yung naging setup. Kaya halos na-demolish na, natanggal na po yung dating pintuan dito. Tsaka pinantay na po namin yung pagkaka-demolish. Dito rin, dating may pintuan to. So tinanggal na po namin at ang plano ni client, gusto niya daw ilipat dito. Ayan. Tapos makikita niya rin, kaya medyo lumuwag. Nagkaroon din po ng mga demolition dito. So ito dating pader, ganun din dito. Dati nandito yung dirty kitchen. So tanggal na rin lahat. So yung setup nito, ready na talaga for tiling. Dito sa may bandang back extension area, dito mapupunta yung kanyang refrigerator. Tapos bago pa po namin gawin to, nandito yung kanyang dirty kitchen. So mas maluwag na ngayon, may panibagong kitchen counter na. Ito kaya may lababo kagad dito kasi bago kami gumawa nitong counter table na bago nagawa sa slab, kailangan may on-hand tayo nito. Tapos ito naman yung para sa cooktop, yan nakaabang na. Yung kabisado naman po namin yung sa cooktop. Nagdedepende na lang po kami, depende sa kitchen sink na nakuha ng client. Kaya ito, kung magpapagawa po kayo nito, kailangan meron ng on-hand nito. Siya nga pala, may mga tiles pa rito, nasa 2 piraso. Ito yung ginamit sa poste. Kasi medyo matagal-tagal pa na magpapagawa uli si ma'am, at least may reserba. Kung sakaling magkaroon ng damage or may masira sa labas, may reserba tayo. Ito yung bar finish extension ni ma'am dito sa may first floor area. So ito yung part na bubuo sa 54 square meter kapag nagawa po to. So yan, total lot area na niya is a 54 square meter paikot. Nag-iipon pa si ma'am uli kung kailan niya po ipapatapos to. Pero sa nakikita ko naman, baka this year or next year, mapasimulan niya pa uli ito. So livable na po ito mga karuahos. Ang problema lang natin is hindi pa masyadong kompleto yung mga improvement dito. Kasi kung gusto mo talagang tirhan to, kailangan meron kang toilet and bathroom at saka may kitchen ka. Yan ang kailangan. May kitchen ka na halos tapos na. Tapos sa floor area naman, mas maganda kahit ito naka-tiles lang. So pero may mas mga magagandang plano pa si client dito. So yun ang aabangan natin. Okay, dito na tayo sa second floor. So sa second floor niya, may ceiling, 2 kwarto, may powder room, naka-sliding pa yan, pinturado na. At may mga ilaw. Wala pa nga lang pong aircon. Yan ihabol ni client. So dito may mga improvement pang gagawin dito sa stairs. So sa ngayon, ito muna yung may papakita ko sa inyo. Ayan, pinturado na po yung mga pader. Yung pader nga pala niyan, umabot dito ang yung pagpipintura kasi nasa isang face lang po siya ng wall. Kaya kailangan po natin idami ito. Kita niyo yung ceiling. Hard deflex ceiling lang po yung ginamit dyan. Yan, mas maka-elegante. Nakakornisa siya. Yung kornisa, kung ano yung kulay ng kahoy. Yan, tapos ito, pendant light. Ang ganda ng Korean blinds, di ba? Shoutout kay Sir Ricky Diloso. Sa mga gustong magpagawa, ito yung Facebook account niya. Tool white yung ginamit namin na pintura. Yan yung pang finish. Tapos sliding door kay Master Batang. Ayan, white. White yung gusto ni client. So ito yung powder room natin. Ayan, tricolor din yung ilaw. Ayan. Water closet. Tapos wall mirror. Dito nga po pala mga karos, baka magtaka kayo bakit wala siyang vanity or wala po siyang lavatory. Hindi na po kasi kaya ng sanitary line. Manipis na po kasi yung pader. Pero dito, ang plano lang naman ni client talaga isa, yan, ganyan lang po, water closet lang. Tapos dito may plano na lang po si ma'am na magpapagawa po siya ng cabinet kapag natapos. Yan. Siyempre may exhaust fan din, di ba?
Yung faucet. Ganda. Yan, solid door. Ayan sa first room. Ayan, tatlong bintana. May pin light. May ginamit natin na center light. Tapos pwede pa maglagay si client ng aparador dito. Tapos dito banda, single bed or double kasya po rito. Ganda. Yan. Sarap sa mata ng Korean blinds na napili ni ma'am. Ang ganda. Master's bedroom. Yan. Doon nga po pala may abang nananoran, saksakan. Kasi ang plano dyan is a window type. Yan, dito naman, naka-usling wire na lang kasi ang plano po dyan is split type aircon. So sa master's bedroom natin, pwedeng mapunta po dito yung aparador nila. Tapos pwede pa po magkasya dito yung queen size na bed frame at saka mattress. Yan, bali may 4 na pin light po to at saka isang center light. Ayan po yung ginamit natin na ilaw. Ganda, di ba? You know? Cute ng cute ng Korean blinds. So hard deflex ceiling lang. Yan. Tapos sa drywall, syempre pagdating sa mga second floor ganitong bahay, light materials na lang yung ginagamit. Yan, drywall lang po yan. Hard deflex and metal studs. Then matte na 60 by 60. Yan, bali yung nito, oak wood. Yan, oak wood yung kulay. Ganda. Di ba? Yan, for turnover na po natin to. Pero marami pang ipapagawa si client. Lakas din ng exhaust fan ni ma'am. Ang lakas din ng exhaust fan dito. 12-inch din po yan. Okay, bali ang nito, ang naging setup po nito, pina-finish niya po itong second floor. Para kung sakaling bibisita sila rito, livable na po to. Tapos ang turnover lang po sana namin dito, open lang. Ang pinagawa ni client dito, yan, pinatapos niya po yung mga installation ng tiles. Yan, may setup na ng water closet, well function yung tubig. Ayan, may wall mirror na. Tapos sabi ko, ma'am, palagyan mo na po ng pintuan. Kaya nagkaroon po ng sliding door dito. Yan. So pinalagyan niya na ng pintuan. Kaya ito ay matatawag na po natin na livable na. So malinis na po to. Yan, pwede na pong tirahan. Gamit na lang at saka aircon. Yan na lang po ang kulang. Yung aircon, madali na lang. Pag nagpa-install siya rito sa master's bedroom, sobrang bilis na lang po niya magkakaroon siya ng aircon. Kasi may mga linya na po yan na nakaabang. So itatap na lang nila, then ayun, gamit na nila. Ang magiging disadvantage nito, mga ka-Row House. So pag-usapan naman natin yung mga disadvantages. So ang disadvantages nito, syempre magkakalat pa rin po kami dito kapag nag-renovate. Syempre magkakaalikabok pa rin. Kaya ang sabi ko sa kanya, ready na lang siya for retouching. Madali na lang po yun. So isa to sa mga naging diskarte ni client nung pinarenovate niya tong bahay niya. So kahit hindi pa masyadong tapos sa baba, safe na po yung bahay niya kasi nakabakod na. Pero yung second floor niya, kita niyo naman, halos okay na. O, di ba? So pwede pala yung ganito, no, na renovation. Finish na yung second floor, kahit yung baba, wag muna. Maghihintay pa ng konting budget. Kapag meron na, saka ipagpapatuloy. Ayan, para pagka pupunta sila rito, yan, may kwarto na sila. May privacy pa. So, ito yung Korean blind. Semi-blackout siya. Ayan, mas magandang ganyan, di ba? Cute. Bali mga ka-Rows, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin ngayong araw. So maraming salamat nga po pala sa walang sawa niyo pong suporta. Sana meron na naman po akong naipakitang idea po sa inyo. Ayan, sana nakapagbigay po tayo ng panibagong matututunan at idea sa mga renovation. Yun nga, simpleng renovation lang. Kung tight ang budget nyo, kung kapos yung budget nyo, pwede nyo gawin yung ganitong renovation. So kita-kita na lang ulit for the next video. Ingat po tayong lahat. Ito, paalam po muna.